Ang sangkatauhan ba ay nasa bingit ng pagkasira? Pag-asa pa kaya ang ating kinabukasan? Isang mensahe ng agarang pagtupon, ang aparisyon ng Birheng Maria sa ika-20 siglo. Sa paglipas ng mga siglo, ang mahal na ina ay paulit-ulit na ginagampanan ang mahalagang papel sa pagkakasundo ng sangkatauhan. Paulit-ulit sa tuwina, ang kanyang pamamagitan ay walang katulad bilang ina ng awa. Pinangko niya ang takbo ng kasaysayan. Ang ika-20 siglo ay walang eksepsyon sa mahigit na 300 na pagpapakita na iniulat na nagaganap sa buong mundo. Dumating siya na armado ng planong pangkapayapaan para sa mundo. Simula ng ika-20 siglo kasama ang Fatima sa Portugal. Ang Fatima sa Portugal, isa sa pinakamahalagang lugar ng aparisyon ng mahal na Birheng Maria. Ito ang naging sentro ng mga pambihirang pagbabalik loob at pagpapagaling. Sa loob ng ika-20 siglo, nagsimula ang kwento noong tagsibol ng 1916 ng aanghel ng kapayapaan si San Miguel Arcangel, na kilala rin bilang Anghel ng Portugal, ay nagpakita sa 3 bata ng 3 beses bago ang mga pagpapakita ng ating Birhen. Sa ikatlong pagbisita, personal na dinala ng anghel ang banal na komunyon sa mga bata. Binanggit ni Jesus bilang naroroon sa lahat ng mga tabernakulo ng mundo. Sa sumunod na taon, 6 na beses na nagpakita ang ginang sa mga bata. Simula ika-13 ng Mayo, na humihiling sa kanila na pumunta sa pastulan ng tupa sa ika-13 ng bawat buwan hanggang Oktubre. Si Lucia dos Santos, edad 10, ay ang panganay sa 3 na kasama ng kanyang mga pinsan na sina Jacinta Marto, edad 7, at Francisco Marto, edad 9, na nakasaksi sa mga aparisyon. Noong ika-13 ng Hulyo 1917, ang ating Birhen ay nagbigay ng isang propetikong solemne na babala para sa mundo. Hiniling niya ang pagtatalaga ng Russia sa kanyang kalinis-linisang puso. Kung matutupad ang aking mga hiling, ang Russia ay magbabalik loob at magkakaroon ng kapayapaan. Kung hindi, kung gayon ang Russia ay ikakalat ang kanyang mga kamalian sa buong mundo na magdadala ng mga bagong digmaan at pag-uusig sa simbahan. Ang mabuti ay magiging martir at ang banal na papa ay magkakaroon ng marami pang pagdurusa. Ang ilang mga bansa ay lilipulin, ngunit sa huli, ang aking kalinis-linisang puso ay magtatagumpay. Itatalaga ng Santo Papa ang Russia sa akin at siya ay magbabalik loob at ang mundo ay magtatamasa ng panahon ng kapayapaan. Ang ating pinagpalang ina ay nangako ng isang himala ang magaganap sa oras ng tanghali noong ika-13 ng Oktubre 1917. Tinatayang 70,000 katao ang nagsisiksikan sa pastulan ng mga tupa na basang-basa sa bukirin. Gaya na ipinangako, naganap ang isang dakilang milagro ng solar. Ang araw na mistulang bola ng apoy ay lumitaw na parang bumulusok sa lupa na nagpasindak sa mga tao. Akala ng marami, mamamatay na sila. Pagkatapos ng 12 minuto, ang araw ay bumalik sa normal nitong posisyon. Ang basang putik sa lupa at ang damit ng mga tao
ay agad na natuyo. Ang solar na phenomenon ay isang tanda ng napakalaking kahalagahan na ibinigay ng Diyos. Kinumpirma nito na ang bigat ng mga mensaheng ibinigay ng ating Birhen sa Fatima. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Lucia na naging madre ng Carmelite na ang rosaryo at ang scapular ay hindi mapaghihiwalay. Nais ng mahal na Birhen na ang lahat ay magsuot ng brown na scapular at magdasal ng rosaryo araw-araw. Ang Fatima ay ang kauna-unahang aparisyon na inaprubahan ng simbahang Katoliko sa loob ng ika-20 siglo. Anong mga mensahe ang ibinigay ng mahal na Birhen sa mga bata at sa mundo noong panahong iyon? Mayroong 4 na makabuluhang punto ang mensahe. Una, gampanan ng pang-araw-araw na tungkulin, pamumuhay ng malinis ayon sa estado ng isang tao sa buhay. Pangalawa, manalangin, lalo na ang pagdarasal ng rosaryo. Ikatlo, eukaristikong pagbabayad puri sa paglapastangan sa Eukaristiya. Magkomunyon bilang reparasyon sa unang 5 Sabado. Ika-4 ang pagtatalaga sa kanis ni Isang Puso ni Maria kasama ang pagsusuot ng scapular. Natupad na ba natin ang kahilingan ng mahal na ina? Kung hindi pa, hindi ba dapat simulan natin ngayon? Sa pagtaas ng pangailangan ng madali ang pagkilos, ang ating Birhen ay dumating muli sa ibang mga lugar upang ulitin ang parehong mensahe. Sa pagitan ng mga taon ng 1917 at hanggang 1932 ay magulo ang mundo. Ang mga babala na ibinigay sa Fatima at ngayon, pinili muli ng mahal na Birhen na ang mundo ay purihin siya sa kanyang presensya sa pamamagitan ng pagpapakita sa Barong, Belgium, 1932 hanggang 1933. Kilala bilang Birhen na may ginuntuang puso, ang nagpakita ang ating Birhen ng 35 beses sa pagitan noong Nobyembre 29, taong 1932 hanggang 3 ng Enero 1933. 5 bata ang nakakita sa ating ina sa panahong ito, kung saan ang mensahe ng Fatima na isa sa panalangin, sakripisyo at debosyon sa kanis ni Isang Puso ay binigyang diin. Bilang tagapamagitan ng lahat ng mga grasya, nangako ang ating Birhen na magbabalik loob sa mga makasalanan. Partikular din niyang hiniling na magtayo ng kapilya para sa mga peregrino. Ang Barong ay ang pangalawang lugar ng aparisyon na naaprubahan sa loob ng siglo. Sa Barong ipinaalala sa atin ng mahal na Birheng Maria ang kanyang pamamahala sa langit bilang reyna, ang ating mawaing ina. Nang matapos ang mga aparisyon sa Barong, muling ipinakita ang ating Birhen sa Belgium sa pagkakataong ito sa Banox. Ipinahayag ng mahal na Birhen ang kanyang sarili bilang Birhen ng mga dukha kay Mariete Beko na malapit na ang kanyang 12 kaarawan. Ang mga aparisyon ay naganap ng 8 beses kay Mariete simula noong 1933. Isa sa mga aparisyon dinala ng mahal na Birhen si Mariete sa isang maliit na bukal na umaagos sa gilid o sa kakahuyan. Idineklara ng mahal na Birhen ang bukal ng tubig na ito bilang nakalaan para sa lahat ng mga bansa upang maibsan ang mga may sakit. Maraming dokumentadong pagpapagaling ang naganap sa paglipas sa mga taon mula sa tubig na ito, isang bukal para sa lahat ng mga bansa. Noong 1949, idineklara ng obispo ng Liege na karapat-dapat paniwalaan ang mga ulat ng mga aparisyon. Ito ay minarkahan ng pag-aproba
ng ikatlong aparisyon sa loob ng ika-20 siglo. Dumating ang mahal na Birhen sa Banox upang muling ipaalala sa atin na sa plano ng Diyos, siya ang mahalagang tagapamagitan kay Jesus. Sa gitna ng pagbagsak ng ekonomiya, digmaan at pagkasira ng atomic, nagpatuloy ang ating Birhen sa kanyang pangako na iligtas ang kanyang mga anak. Madalas siyang lumitaw sa buong mundo na ipinapahayag ang kanyang sarili sa ilalim ng maraming mga titulo. Hinihimok ang kanyang mga anak na manalangin at magsisi. Noong dekada ng 1960, ang mundo ay nasa pagkalugmok ng droga, mga pagpatay, digmaan at ang pagkawasak ng mga halaga ng pamilya ang laman ng mga pahayagan sa buong mundo. Ang dekada ng 1960 ay napuno ng kalituhan. Gayunpaman, noong 1961, muli tayong binalaan ng Ina ng Diyos tungkol sa mga problemang paparating. Ang lugar ng Garabandal, Espanya. Noong Hunyo 18, 1961, nagpakita ang isang anghel sa 4 na babae. Si Conchita Gonzales, edad 12, Jacinta Gonzales, edad 12, Maricruz Gonzales, edad 11, at Mari Loli Mazon, edad 12. Habang naglalaro sila sa magagandang burol ng Garabandal sa norte ng Espanya. Ang anghel ay nagpakita ng 8 beses na magkakasunod sa loob ng 12 araw. At noong ika-24 ng Hunyo taong 1961, nagpakita siya na may bandila sa kanyang paanan na naglalaman ng mensahe na hindi maintindihan ng mga babae. Ang unang pagkakataon na nakipag-usap ang anghel sa mga bata ay noong ika-1 ng Hulyo 1961 na sinasabi sa kanila na ang ating Birhen ng Carmelo ay magpapakita sa kanila sa susunod na araw. Ang aming ginang ay talagang lumitaw noong ika-2 ng Hulyo 1961 na sinamahan ng 2 anghel. Ang isa ay si San Miguel. Noong ika-4 ng Hulyo, muli siyang nagpakita at ipinaliwanag ang mensahe sa bandila. Nang magpakita si San Miguel, sinabi niya sa kanila na huwag ihayag ang mensaheng ito hanggang sa ika-18 ng Oktubre. Gaya ng ipinangako, ang mensahe ay inihatid noong Oktubre 1961 sa nagkakatipon na pulutong. Dapat kayong gumawa ng maraming sakripisyo, magsagawa ng maraming penitensya at madalas na pagbisita sa banal na sakramento. Ngunit una, kailangan mong mamuhay ng matuwid. Kung hindi mo gagawin, isang parusa ang sasapit sa iyo. Ang kopa ay napupuno na. Kung hindi kayo magbabago, isang napakalaking parusa ang darating sa inyo. Mahigit na 2,000 na mga aparisyon ang naganap sa Garabandal mula 1961 hanggang 1965. Kasama rin sa mga pagpapakitang ito ang maraming pisikal at espiritual na mga pagpapakita. Ang lahat ng mga aparisyon ay inihayag ng maaga sa mga batang babae sa pamamagitan ng 3 panloob na mga tawag na inilarawan ng mga batang babae bilang 3 kagalakan. Ang unang kagalakan ay bahagya, ang ikalawa ay magiging mas matindi, at ang ikatlo ay magiging napakalakas na kailangan nilang tumakbo ng napakabilis sa kung saan alam nilang hinihintay sila ng ating Birhen. Kahit tumakbo sila mula sa iba't ibang bahagi ng nayon, sabay silang makakarating sa itinakdang lugar. Pagkatapos ay luluhod sila sa isang estado ng lubos na kaligayahan. Ang kanilang ecstasies ay tatagal mula ilang minuto hanggang ilang oras. Hindi sila palaging magkakasama sa aparisyon. Ang mga aparisyon ay sinamahan ng maraming iba pang kababalaghan na lumalabag sa likas na batas tulad ng paglutang, kalugod-lugod na nabubuwal sa maganda at maayos na posisyon kung saan hindi sila maigalaw ng 4 na doktor. Gayunpaman, ang mga batang babae ay maaaring mag-angat sa isa't isa na kasing dali ng isang balahibo na humalik sa mahal na ina
ng paalam. Makikita silang naglalakad pasulong at paatras sa lupain na nakatagilid ang mga ulo at ang mga mata ay nakatingin sa langit. Noong mga araw na walang pari sa nayon, si San Miguel Arcangel ay nagbibigay sa mga batang babae ng banal na komunyon na sila lamang ang nakakakita. Noong Hulyo 1962, isang makabuluhang kababalaghan ang naganap sa pagitan ni Conchita at ng Arcangel San Miguel. Ang himala na ito ay pinahayag ng 2 linggo ng mas maaga. Nakatanggap si Conchita ng nakikitang ostya ng komunyon sa kanyang dila mula sa Arcangel na sinaksihan ng daang-daang tao. Ang himalang ito ay pinili upang tawagin ang ating pansin sa katotohanan ng tunay na presensya ng ating Panginoon sa Eucharistia. Ang huling mensahe ng Mahal na Birhen ay inihati ni San Miguel kay Conchita noong 18 ng Hunyo 1965. Dahil ang aking mensahe noong 18 ng Oktubre ay hindi nasunod at hindi pa ipinaalam sa mundo, ipinapayo ko sa inyo na ito na ang huli bago mapuno ang kopa. Ngayon ito ay umaagos. Maraming cardinals, maraming obispo at maraming pari ang nasa daan patungo sa kapahamakan at nagdadala ng maraming kaluluwa kasama nila. Pababa at paunti ang nagpapahalaga sa Eucharistiyang ibinibigay. Dapat kayong malayo sa galit ng Diyos sa inyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga pagsisikap. Kung hihingi kayo ng kanyang kapatawaran ng may tapat na puso, patatawarin niya kayo. Ako ang iyong ina sa pamamagitan ni San Miguel Arcangel. Hilingin sa iyo na baguhin ang iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo at hindi ko gusto ang iyong paghatol. Manalangin ka ng may katapatan at pagbibigyan namin ang iyong mga kahilingan. Dapat kang gumawa ng higit pang mga sakripisyo. Isipin ang tungkol sa pasyon ni Jesus. Ang bisyonaryo na si Jacinta Gonzalez ay nagbahagi ng kanyang pananaw sa mga mensahe. Sa sarili kong personal na buhay, ang mga mensahe ay nagpapataas ng aking pananampalataya. Tinulungan ako sa espiritual, sa pagdarasal ng rosaryo, at sa aking buhay pamilya. Ang mga aparisyon ay nakatulong sa pagtaas ng espiritualidad at pananampalataya ng mga tao sa nayon. Ang Mahal na Birhen ay hindi dumating para lamang sa mga tao sa nayon ng Garabandal. Bagkus, siya ay dumating para sa buong mundo, para sa buong sangkatauhan. Ang mga pangunahing elemento ng Garabandal ay ang Eucharistia at ang pagkapari. Idiniin ng pinagpalang ina ang kahalagahan ng rosaryo, ang pangailangang magdasal para sa mga pari at higit sa lahat, ang pagsunod sa simbahan. Ang propesiya sa Garabandal ay may 4 na supernatural na mga kaganapan na magaganap sa hinaharap. Una, isang celestial na babala sa buong mundo. Ang ikalawa, supernatural na kaganapan na magaganap ay ang dakilang himala. Alam ni Conchita ang petsa ng dakilang himala at iaanunsyo ito 8 araw ng maaga. Makikita ito ng lahat ng nasa nayon at nakapaligid sa kabuntukan. Ang may sakit ay gagaling at ang mga hindi nananampalataya ay magbabalik loob. At ang ikatlong supernatural na tanda ay ang permanenteng makikita at mananatili sa mga punong pino hanggang sa katapusan ng panahon. Posibleng kuna ng larawan at telebisyon ang tanda na ito. Gayunpaman, walang makakahawak nito. Ika-4 ay ang pagkastigo na nakakondisyon sa pagtugon ng mundo sa panawagan ng ating ina para sa pagbabalik loob at penitensya. Ang klima ng aparisyon sa Garabandal ay pag-ibig ng ina. Marami ang nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang magiliw na mapagmahal na ina. Malinaw
na gusto niyang malaman nating lahat na tayo ay kanyang anak. Nangako siya na gagantipalaan ang lahat. Gayunpaman, sinabi niya na ang pagsunod sa simbahan ay dapat palagi ang mauna dahil ito ay nagbibigay ng higit na karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Ang isang bagong pagsisiyasat ng Garabandal ay itinalaga muli noong 1986 na pinasimulan ng Obispo del Valle ng Santander. Maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naghihintay sa kahihinatnan ng bagong atas na ito at tinatanggap ng maaga ang pinanadesisyon ng simbahan. Sa kasaysayan ng Marian Aparisyon, ang ating birhen ay direktang nakikipag-usap sa ilang piling tao at kadalasan ay mga bata. Ngunit hindi kinakailangan para sa kanya na magsalita ng direkta sa bawat aparisyon. Nakikipag-usap din siya sa pamamagitan ng kanyang presensya, isang presensya ng katahimikan. Noong bisperas na 2 ng Abril, 1968, nagpakita ang ating birhen bilang isang nagninining na liwanag sa tuktok ng St. Mary's Catholic Orthodox Church. Ang simbahan ay matatagpuan sa Zaitun, isang lugar sa Cairo, Egypt. Mayroon isang tanyag na alamat o paniniwala na sina Jose at Maria ay dumaan sa Zaitun nang tumakas sila mula sa paraon pag-uusig patungo sa kaligtasan sa Ehipto. Madalas na may hawak na sanga ng oliba at kung minsan ay isang krus. Isang babae ang nakitang gumagalaw sa isang simburyo ng simbahan. Sa ibang mga pagkakataon, siya ay nakayuko sa harap ng krus o binabasbasan ang mga tao sa ibaba. Nakita siya ng mga tao sa lahat ng uri, trabaho at relihiyon, sa iba't ibang anyo o postura. Ang kanyang itsura ay palaging nasa publiko at nasaksihan ng lahat ng mga taong naroroon, mananampalataya at hindi mananampalataya. Sa maraming pagkakataon, siya ay naiulat na nakita na lumilitaw sa maraming iba't ibang mga hugis at napapalibutan ng maraming kulay. Ang mga pagpapakita ay sinamahan din ng mga himala ng pagpapagaling na napatunayan at naidokumento ng isang komisyon ng mga manggagamot at sayantipikong profesor. Noong 5 ng Mayo, taong 1968, ang simbahan ng Catholic ay naglabas ng isang pahayag sa pamamagitan ng opisina ng Papa ng Patriarch, Rollis Ika-6, na nagdedeklara ng Mahal na Birheng Maria na ilang beses na lumitaw sa Catholic Orthodox Church na pinangalan sa kanya Zaitun sa Cairo. Nagpatuloy ang mga aparisyon sa loob ng mahigit na 2 taon. Nangyayari 2 o hanggang 3 beses sa bawat linggo na pinakamadalas sa mga araw ng kapistahan o mga bisperas ng mga kapistahan. Ang kanyang mga pagbisita ay tumagal mula sa ilang minuto hanggang 8 oras. Ang mga tao ay dumami at tumagsa. Kabilang sa mga saksing ito, ang mga Orthodox, Katoliko, Protestante, Muslim, Hudyo at mga taong hindi relihiyoso mula sa lahat na antas ng pamumuhay. Inuulat kung minsan, ang mga puti at ginuntuang makinang na kalapati ay umaaligid sa imahe ng ating mahal na birhen sa gabi. Lumilipad sa napakataas, pagkatapos bigla na lang mawawala. Ito ay tiyak na isang hindi pangkaraniwang fenomena dahil ang mga kalapati ay hindi lumilipad sa gabi. Ang mga kalapati ay lumitaw bago, habang at pagkatapos ng pagpapakita ng ating birhen. Ang isa pang kababalaghan na nag-uugnay sa saitong aparisyon ay ang pagkakaroon ng amoy usok ng insenso na inirawan ng isa sa mga obispo bilang isang halimuyak na kasinggaling nito mula sa 1 milyong sensor. Bagamat walang salitang binibigkas ay nagbigay siya ng makapangyarihang mensahe sa kanyang mga anak.
Ang katahimikan ng ating Birhen ay kumakatawan sa kanyang mapagmahal na pagmamalasakit para sa lahat ng kanyang mga anak, Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang mga bunga ay sumasaksi sa isang makapangyarihang presensya. Anuman ang lahi, kulay o paniniwala, ang apela ng ating Birhen ay para sa lahat, mula sa gitnang silangan hanggang sa simboryo ng simbahan, hanggang sa isang kahoy na estatwa sa isang maliit na kapilya sa Akita, Japan. Ginagamit ng pinagpalang ina ang pagiging simple sa pagpapaalam ng kanyang presensya at mensahe sa lahat. Noong 1973, sa isang kumbentong Katoliko, sa isang maliit na nayon sa labas ng lungsod ng Akita, Japan, naranasan ni Sister Agnes sa Sagawa sa Japanese Chapel ng Eucharistic Handmaids of the Sacred Heart, ang una sa maraming supernatural na mga pangyayari. Nang binuksan ni Sister Agnes ang tabernakulo para sa pagsamba noong Hunyo ng 1973, isang napakalakas na liwanag ang nagmula rito na bumalot sa kapilya. Nangyari ito sa loob ng 3 magkakasunod na araw, gayon din sa kapistahan ng Corpus Christi. Isa sa mga pagkakataong ito ay nakita rin niya ang mga anghel na sumasamba sa banal na Eucharistia sa kalahating bilog sa palibot ng altar, sa pagbabantay ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso noong Hunyo ng taong 1973. Nagpakita sa kanya ang anghel na tagatanod ni Sister na Sasagawa habang siya ay may sakit sa isang ospital. Habang siya ay naroon, itinuro na anghel sa kanya ang panalangin ng Fatima na dapat gawin pagkatapos ng bawat dekada ng rosaryo. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, at hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang panalangin ito ay halos hindi kilala sa Japan noong unang bahagi ng dekada ng taong 1970. Sa parehong okasyon ng pagpapakita ng anghel na tagatanod, isang sugat sa anyo ng isang krus ang lumitaw sa guhit ng kaliwang kamay ni Sister Sasagawa at nagsimulang dumugo. Noong ika-6 ng Hulyo, 1973, binigkas sa kapilya ni Sister Sasagawa kasama ng ating mahal na Birhen ang pagdaragdag ng salitang tunay sa teksto. Ang Eucharistikong panalangin na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng tunay na presensya ni Jesus sa banal na Eucharistia. Na maglaon sa araw ding iyon, lumitaw ang isang dumudugong sugat sa kanang kamay ng rebulto ng mahal na Birhen sa kapilya. Sinabi sa kanya ng anghel na tagapag-alaga na kapatid na babae na ang pag-agos ng dugo ay mahalaga para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan at bilang kabayaran sa mga kasalanan. Noong ika-23 ng Setyembre 1973, nagsimulang pawisan ang estatwa mula sa mukha hanggang sa paa. Ang magkabilang mata ay umapaw sa mga luhang umaagos sa mukha. Napuno ng matamis na babango ang kapilya. Nangyari ito na maraming beses sa presensya ng iba, kabilang si Bishop John Ito na pinasuri ang luha sa isang nangungunang Japanese university at pinatunayan na ang pagsusuri na ito ay luha ng tao. Ang estatwa ay umiyak ng kabuuang 101 na beses. Ayon kay Sister Sasagawa, nais ng mahal na Birhen na tipunin ang mga kaluluwang mahabagin na makapagpapasaya sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga pagdurusa. Noong ika-3 ng Oktubre, 1973, si Sister ay nakatanggap ng napakaseryosong mensahe para sa mundo.
Ang parusa ay magiging mas masahol pa sa dilubyo na hindi pa nasasaksihan. Isang apoy ay bumubulusok mula sa langit bilang resulta ng kalamidad na ito. Isang malaking bahagi ng sangkatauhan ang malilipol. Kung hindi magsisisi ang mga tao, mangyayari ito. Pagkatapos ng 11 taong pagsisiyasat, opisyal na idineklara ni Obispo John Itu, isang ordinaryong dioceses ng Niigata, ang mga kaganapan tungkol sa rebulto at ang mga mensaheng inihatid kay Sister Agnes Sagawa na supernatural ang pinagmuran. Ang mga aparisyon sa Fatima ay naghula ng pagbabalik loob ng Russia. Mula noong 1917 sa Fatima hanggang 1990 sa Ukraine, malinaw na pinapahiwatig ng ating makalangit na ina sa ating lahat ang kanyang mensahe ng apurahan. Siya ay nakikiusap sa atin, ang kanyang mga minamahal na anak na magsisi at manalangin. Bago maging huli ang lahat, nandito siya para ipakita sa atin ang daan. Sa buong kasaysayan na mensahe ng ating Birheng Maria ay nananatiling magkatulad. Bagamat iba-iba ang lokasyon, mga bisyonaryo at kultura, ang pangunahing layunin ng mapagmahal na pagdalaw ng ating Birhen mula sa langit hanggang sa lupa ay magkatulad. Nais ng Birheng Maria na gisingin ang natutulog na mga puso upang alisin ang mga kaliskis sa ating mga mata, upang ipaalala sa atin ang patuloy na awa at pagmamahal ng Diyos sa kabila ng ating kasalukuyang kalagayan ng pagiging makasalanan. Mayroon ka na ngayong pagpipilian sa napakahalagang panahon na ito sa kasaysayan. Alinman sa mga ito, natanggapin ang pakiusap ng ating mahal na ina sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe, o huwag pansinin ang mga ito at harapin ang mga kahihinatnan. Nasa iyo ang pagpili. Mahal kong mga anak, ako, ang inyong ina, ay mahal kayo at nais kong hikayatin kayo na manalangin. Ako mga anak, walang sawa at tinatawagan ko kayo kahit malayo kayo sa puso ko. Nakaramdam ako ng sakit para sa lahat ng naligaw ng landas. Nakikiusap ako sa iyo. Isuko mo ng buo ang iyong sarili sa Diyos at isabuhay ang mga mensaheng ibinibigay ko sa iyo.